for this anniversary month po natin, and we'll be talking about legacy. No? And last time po, we talk about na napakahalaga po na tayo po ay ipasa natin yung legacy. No? Kung tayo man po ay mawawala, sino rito naniniwala ka, kukunin ka ni Lord one day. One day, meron lang mauna, may maaga, merong medyo huli, pero lahat po tayo kukunin ng Panginoon. Pero ang tanong, ano po yung ipapasa po natin? Yun ang pinakamahalaga. No? Ano yung papasa po natin? Kanina po, nandun ako sa likod kanina, yung anak ko po may hawak na phone. I did not tell her na tigilan niya muna maglaro ng phone. I just asked her, anak, nasa church tayo. Do you want, yung ginagawa mo ngayon, ginagawa nung anak mo in the future? Kasi magkakaanak ka rin. Gusto mo ba yung ginagawa mo na nandito ka sa church, naglalaro ka ng games? Gusto mo ba ginagawa nung anak mo in the future? And she just let go of the phone. Bakit? Kasi nakita niya kung ano yung ginagawa niya, gagawin ng iba. Are you still there? The title of our topic today is Legacy of Integrity, Living What You Preach. Living what you preach. We talked about previously about the life of Ruth. At si Ruth po, siya po ay, alam natin, ancestor ni Jesus Christ. She was a Moabite woman na sumasamba kay Chemosh. At siya po ay resulta, kaya po siya nakapunta ng Bethlehem. It's because sa kanya pong biyenan na si Naomi, na umalis ng Bethlehem, the house of bread, dahil merong famine doon sa house of bread, sa lugar, sa bayan ng Diyos, at ang presensya ng Diyos ay nandun, and they went to Moab, at doon po nga na-meet ni Naomi, si Ruth, and I believe, yung decision that Naomi did, ay part ng plano ng Diyos. Amen? Na kahit mayroong mampangit na nangyari along the way, pero doon po natin nakita na part po ito ng plano ng Diyos, at si Naomi po, na-meet si Ruth, nadala si Ruth pabalik po ng Bethlehem, the house of bread. Ito po yung plano ng Panginoon dahil, alam niyo po, alam natin, sabi ng Scripture, na si Ruth po ay ancestor none other than our Lord Jesus Christ. Amen? At yung kanya pong brave decision na yung Diyos ni Naomi, yung bayan ni Naomi, yung mga kababayan niya ay mamahalin niya na at kung saan pupunta si Naomi, doon na rin siya. It changed history. And it brought legacy, a great legacy. Sabihin natin yung word legacy. And the way she lived, ito po'y merong napakalaking impact. Bakit? Nakita po na matuwid ang lakad ni Ruth. Bakit? Kanya pong sinuportahan yung kanya pong biyenan. Okay, mga may asawa po dyan, yung biyenan, minamahal. Amen? No, minamahal. No. And minahal niya yung kanyang biyenan, and it brought blessings sa kanya pong buhay. At yun po yung testimony about her. At ngayon po, let's talk about living what you preach. At bago po tayo magtuloy doon, can we just have this declaration na while holding our Bibles or Bible app po yan, buksan natin. At samahan niyo po ko, let's declare this. Ready? On the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am, and I have what it says I have, and I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God, and I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, aming Amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. Lord, we are on our second week of celebrating your goodness, your faithfulness, 23 years sa aming pong simbahan, GUCCL. And Lord, nandito po kami ngayon, humihingi po kami ngayon, nabigyan niyo po kami ng bukas na puso at bukas na isip
upang matanggap po namin yung inyo pong salita. Turuan niyo po kami, O Diyos, paano kami mamumuhay with integrity, privately, and publicly. Upang sa gayon, Panginoon, yung buhay na ito mag-reflect ng glory ninyo. At mag-iwan po kami ng lasting legacy sa aming po mga anak, sa aming mga disciples, and to the future generation. Salamat po. Gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, Holy Spirit. Huwag niyo pong hayaan na ako lang yung mangusap dito. Dahil wala pong kabuluhan yung anumang manggagaling sa akin. But I pray that you use me as an instrument. Thank you, Lord. In Jesus' name. And Agasi po say, Amen and Amen. First thing that I'd like to point here, sa society po kasi natin, napakahalaga po that we live what we preach. And bago ko po ituloy itong mensahe, gusto pong sabihin sa inyo na si Pastor ay hindi po perfecto. And if I'm preaching here para sa iyo, I'm also preaching for myself as well. Hindi po perfect si Pastor. Okay po ba yun? Okay, katulad nyo po rin na hindi perfect, pero pwede po ba ito sama-sama tayo matuto at mag-aral sa salita ng Diyos? Amen? Okay ba yun? No. Kaya, tingnan nyo po, sabi po ng scripture, Proverbs chapter 20 verse 7, the righteous lead blameless lives. Blessed are their children after them. God bless the reading of His Word. Yung daw pong matuwid, they lead a blameless lives. Blessed are their children. Pag sinabi pong matuwid, hindi po ito mabait. Pag sinabi pong iba po yung mabait. Pag sinabi pong matuwid, ito yung gusto mong mapangyari yung kalooban ng Diyos. Ito yung gusto mong ipakipaglaban yung salita ng Diyos. Yun ang pagiging matuwid. No? Kaya tingnan natin, ito yung pagtayo mo sa salita ng Diyos. Inais mong i-implement ang salita ng Diyos. At dahil nais mong implement ang salita ng Diyos, na pagpapala pati yung next generation. Sino rito gusto mo mabless yung anak mo, yung apo mo sa tuhod, yung apo mo sa talampakan, yung apo mo sa cuticle, yung apo mo sa ingrown, yung apo mo sa kalyo, yung apo mo sa matang isda. Ano yun? Basta ano yung matang isda? Tanungin niyo yung mga lolo't lola niyo, alam nila yan. Okay. First thing, the thing is, alam niyo po, ang Lord gustong i-bless yung next generation, pero alam niyo po kung ano problema? First thing, the problem is, success without character. A lot of people desire success without character. Kita na po natin yan sa paligid po ngayon. Yung mundo po natin ngayon nagse-celebrate ng success, ng yaman, ng wealth, in the expense of their integrity. Nakakalungkot po yung kwento na isang lolo na kulong. Bakit? Na kumuha po siya, nagnakaw po siya ng bigas. Nakakalungkot po kasi nagugutom yung kanyang mga apo, wala na siyang maipakain. Nakakalungkot po. Bakit? Of course, yung lolo na nagnakaw ng bigas, pero mas nakakalungkot po kasi pag naisip mo, na sa lipunan po natin ngayon, meron pong bilyonaryo, bilyon ang nakuha, pero hindi po nakulong. At parang wala pang kaso, at parang nakukuha pa yung simpatya ng tao, na para bang hindi nila kasalanan, sila'y biktima lang. Ito na po yung lipunan po natin ngayon. At nakikita po natin ito yung kinakalakihan na ng mundo ngayon. Na alam niyo po yun, ang daming perang, alam naman natin, no, kung titignan mo naman, paano nangyari yun? Bilyon, no po. Pero, para yung mga tao, kaya po, ang dami nangarap na yun. Anong pangarap mo? Gusto ko maging contractor. It's a thing na maaaring ngayon tinitignan natin. Bakit? Kasi ang laki ng kinikita, ang laki ng pera. Pero in the expense of their integrity. Pero alam niyo po, nakakalungkot, marami sa panahon ngayon, ina-admire natin yung yaman, yung kasikatan, yung kapangyarihan, kahit na yung buhay ay corrupt.
Marami po nakakalungkot, even Christians. Nag-strive po na mamuhay at mag-iwan ng yaman at ng mga property, pero nakakalimutan po yung integrity. At ito po ay prevalent na ngayon sa lipunan po natin. Nakikita po natin to, napapanood natin ngayon. And sad thing part, nung nakaraan po may nangyari sa Amerika, nabalitaan niyo po ba? There's someone, isang kapatid po natin, who is really bold in preaching the word. He's not perfect like me and like you, like each and every one of us. Pero alam niyo po, ano po yung legacy na naiwan niya ngayon? Totoo lang po, hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya. He's so brave. Sino po yun? Kilala niya? Sikat na sikat siya ngayon. Trending siya sa Facebook, sa social media. And what he did really made an impact. At even yung mga nanglalamig sa faith, mga ordinaryong faith, ngayon they're becoming bold to share their faith. And they're so sorry bakit sila nalalamig. Bakit? Kasi there's someone na nag-spark nung apoy o nung kanilang nanlalamig na pananampalataya. At ang nakakalungkot po, sa kabila nung maraming nalungkot, pero marami rin pong natuwa. Nakakalungkot, sabi nung isa, mabuti nga sa kanya, patay na siya. Sabi ko, ito na yung society meron tayo. Ito na yung mga tao na masaya na merong inassassinate. Ito yung mga tao na, alam niyo, hindi ko na maintindihan anong klaseng kultura na yung merong nangyayari ngayon sa atin, na ang mga tao masaya na merong pinatay. Dahil lang hindi niya kaisa ng kanyang paniniwala. Dahil lang hindi niya kaisa ng kanyang pananampalataya. Dahil lang hindi kaisa ng kanyang nalalaman. Mga kapatid, ito na po yung nangyayari sa lipunan natin ngayon. At mukhang masaya pa sila, and they're proud to comment, they're proud to react ng laugh dun sa taong namatay. Kapatid, ito ba yung gusto mong generation na susunod, na pag merong namatay, dahil hindi nila kaisa ng kanilang paniniwala, pananampalataya, or mangyari, baka mamaya anak mo, pag ikay namatay, mabuti nga sa kanya. Is this the legacy that we want to leave? Church, kung yung ginagawa mo ngayon, hindi mo gustong ginagawa ng next generation, huwag mo gawin. Hindi mo ito tolerate. That's righteousness. Are you still there? Yung mali ay mali. Pag may namatay, dapat nalulungkot ka. Dahil tao ka. Kahit iba pa yung idea niya. Iba yung pananaw niya sa'yo. But the sad reality, ito na yung society natin ngayon. Proverbs 11 verse 3, sabi, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Kapatid, sabi ng scripture, hindi po ako, ang sisira pala sa atin, pag tayo ay double life. Yung pag dito sa church, bait-bait ka. Pag doon ka sa cell, bait-bait ka kay leader. Nag-bless ka pa kay pastor. Ang amo-amo mo. Pero pag uwi mo pala, inutusan ka lang magugas ng plato, nagdabog ka pa. Sumasagot ka sa magulang mo. Pag sinabing mag-aral ka, Facebook ka pa rin. ML ka pa rin. Alam niyo ML? Maling libangan. Sabi nung nanay at tatay mo, nak, huwag ka munang mag-boyfriend.
Lalo anak, lalaki ka. Hindi talaga, di ba? Kaya huwag ka muna, anak, mag-engage sa anumang relationship. Nag-aaral ka pa. Hindi niyo ako naintindihan. Bakit ganun, di ba? Pero mo, anak ka ni Lord, di ba? Follower ka, di ba? Disciple ka? Di ba ang disciple learner? Sabi sa katabi mo, kaya mag-notes ka. Pastor, kaya kong sauluhin yung preaching mo. Sa school nga, di ba? Estudyante, may notes, di ba? Nagno-notes. Tingnan mo yung katabi mo. Yeah? Sabi sa katabi mo, kaya pala. Kapatid, ang sumira, sabi rito, the integrity of the upright guides them. Merong wisdom, merong gabay pag tayo lumakad sa matuwid. Pero sabi niya, but the unfaithful, yung hindi tapat, nawawasak sila because of their duplicity. Bakit? Pag sa church, bait. Pag sa church, worship. Pag sa church, taas kamay, umiiyak. Pagdating doon sa labas, lumalaban doon sa nanay at tatay, nagsasalita ng negative. Nagbibitaw ng mga chismis kung ano-anong negatibo. Nagdadabog pag inutusan. I pray wala rito. Pero kung nandito ka man, Pastor, parang pinapatamaan mo ko Wala ko intensyong magpatama, mamersonal. Okay po ba? Okay? At kung ako man ay magpapatama, hindi yun para sa'yo. Para kanino? Para sa katabi mo. Yung katabi mo talaga yung pinapatamaan ni Pastor. Okay po ba yun, mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi pala para sa akin yun, para sa iyo pala. Okay po? Okay, kasi malulungkot ako next week, wala ka na rito pag pinatamaan kita, di ba? Pag pinersonal kita. Pero ang prayer ko po hanggang next week nandito ka. Amen? At magtuloy ka sa Panginoon hanggang bumalik na si Jesus. Amen? Amen? Pero the thing is, nakakalungkot po, no? Sana wala pong Christian na nag-comment na naging masaya doon sa kamatayan ni Charlie Kirk. Walang naghaha na Christian doon. Sabi po ni Miles Monroe, true success is not measured by what you have done, but by the impact you leave on others after you are gone. Kapatid, wala na si Charlie Kirk. Ano yung naalala sa kanya ng tao? Ano yung naalala sa kanya nung body of Christ? Even si John Bevere, sabi ni John Bevere, hindi raw siya nakatulog nung nalaman niya na namatay si Charlie Kirk. 7 times siyang gumising nung gabing yon. Kasi merong halo yung fear or there's something in him. Nasabi niya, yung ginawa niya nga, hindi ko kayang gawin. John Bevere. And it stirred something in him. And he found someone na merong courage para ilaban ng Panginoon. It's not yung ginagawa mo, kundi ano yung iiwan mo pag wala ka na. Kapatid, ito yung problema ng society natin. People applaud doon sa mga mayayaman kahit na mali yung buhay nila. Maraming nangangarap maging kontraktor ngayon. Sana hindi ka mandaya. Sana makita sa iyo yung katapatan at katuwiran. Kaya lang may problema pero merong solusyon. Ano yung solusyon doon sa problema? Merong living with integrity. Kung marami nagde-desire ng success na walang integrity, anong solusyon? Mamuhay tayo ng may integridad. And what is legacy? When we say legacy, legacy is not just in what we accomplish, but in who we are when no one is watching. Kapatid, ang legacy talaga ay sino ka pag walang nakakakita. Pag ikaw na lang mag-isa sa kwarto mo,
hawak mo yung cellphone mo. Totoo, no, Pastor, pwede ko na namang panoorin to. 18 plus na ako. Alam niyo ba si Pastor, 18 plus na rin ako? Hulaan niyo na lang yung plus. Okay? Pero tanong ko sa inyo, pwede ba ni Pastor, dahil 18 plus na ako, pwede ko na bang panoorin yung lahat ng nasa Netflix? Pwede? Pwede kang panoorin lahat ng mga bagay na nasa internet? 18 plus na ako. Pwede? Bakit ikaw pwede? Sa akin, hindi. Iba ba yung standard ni Lord sa akin? Iba yung standard sa'yo? Naniniwala ako yung standard ng Lord sa akin, pareho rin ang standard sa'yo. At pag ginudge niya ako, pareho rin ko ano yung judgment niya sa iyo. Pero bakit sa akin? Hindi pwede, pero sa iyo pwede. Sabihin sa katabi mo, huli ka, Balbon. Huli, pero di kulong. Kapatid, sabi ng Panginoong Jesucristo, when He taught about His disciples about prayer, ang sabi niya, pumasok kayo sa inyong silid. At ang sabi niya, isara niyo yung inyong pinto, at manalangin kayo sa inyong Ama na nasa langit na hindi niyo nakikita. At i-reward niya kayo doon sa ginagawa niyo ng lihim. At i-reward kayo ng inyong amang hindi nyo nakikita. Kapatid, i-reward tayo sa hindi nakikita. Ang tanong, ano yung ginagawa mo dun sa secret place mo? Yung panahong mag-isa ka na lang, yung panahong hawak mo yung cellphone mo, ano yung nakikita sa'yo? Sino rito gusto mong matutunan yung solusyon? Pastor, paano ko magkaroon ng integrity? Sino rito gusto mong matutunan? Kapatid, mag-take notes ka. If you're writing na notes, sulat mo to. Unang-una, align your private life with your public faith. Ano yung sabihin? Kapatid, kung dito ka sa church, ang bait mo, umiiyak ka sa Panginoon, I pray na pag-uwi mo sa bahay, kita pa rin ng nanay at tatay mo yung pananampalataya mo. Ramdam pa rin ng kapatid mo na ikay Kristiyano. And I pray, pwede palitan natin yung Christian, gawin mo disciple ni Jesus. Learner, follower. Ay still there? Kasi daming ganun eh. Ano ka, Christian? Pero grabe, babaero, sugarol, sabungero, lahat na ng ero. Ay still there? Pero I pray wala rito nun. Yung dito, bait-bait, di ba? Grabe pa, iyak-iyak pa para. Grabe paglabas doon, be-vape na naman. Para may langit din, di ba? May usok eh, no? Balik na naman sa bisyo, inom na naman. Di ba? Pare, isang shot lang. Pare, isang stick lang. Kapatid, yung ginagawa mo ba, gusto mong gagawin ng anak mo, ng apo mo, o nung sunod na salinlahi mo? Kung ayaw mo, hindi mo yan dapat ginagawa. Pastor, 18 plus na ako. Yung bawal sa anak ko, bawal din sa akin. May mga bagay akong gusto kong gawin, may mga bagay akong minsan, alam mo yun? Hindi ko lang gagawin. Bakit? Kasi mahal ko siya, at mahal ko yung next generation. Sino ka pag walang nakakakita? Si Lord po ibina-warn po tayo dun sa hypocrisy. Sabi po ng Matthew 23, verse 27, if you have your Bibles, no? Sabi rito, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Wala po rito niyan. Amen? Okay. You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but the inside are full of bones of dead
and everything unclean. Bangkay daw, bangkay. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba buhay na buhay? Amen? Tama ba? No. Pero ito, mukhang bangkay. Sa loob daw, bangkay. Pero sa labas, ang ganda. Di ba? Okay. Pwedeng itago sa makeup. Tama? Pwedeng itago sa forma, magarang damit. Pero yung loob ang tinitignan ng Panginoon. Sabi nung verse 28, in the same way, on the outside, you appear to people as righteous. Pa-worship, pa-cell group. But on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness. Si Jesus po may sabi nito, and I believe wala po rito sa GUCCL niyan. Yung mukhang dito sa church, nakataas ang kamay, umiiyak sa Panginoon, pero pag uwi sa bahay, kung ano-ano yung sinasabi. Kung ano-ano yung ginagawa. Kapatid, merong nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, lolo, lola. Merong next generation na nanonood sa iyo. Tinitignan ka kung ano yung ginagawa mo. Kanina po nakakatuwa, may batang lumapit sa akin. Alam niyo po, lumapit sa akin, niyakap ako. Sabi ng bata, Pastor, pareho na tayo ng buhok. Sabi ko, kailangan ko talaga magbantay ng sarili ko. Pati buhok ko, tinitignan nila eh. Bata, no? Maliit. Sabi ko, Lord, I need to... Hindi ako perfect. Pero doon ko nakita na meron palang nakakakita. Meron palang nanunood. Sabi mo sa tabi mo, may nakatingin sa'yo. Sabi sa tabi mo, may nanunood sa'yo. May nanunood na next generation, kung ikay magulang, kung ikay leader, tinitignan ka. Kapatid, may isang leader, no, tinutuwid niya yung isang lead. Nagtuturo siya ng matuwid. Matuwid yung tinuturo niya. Pero alam niyo po, ano sabi sa kanya ng member na? Di nga. Bakit? Kasi yung tinuturo niya, hindi siya yon. Mahirap po magturo ng devotion kung hindi ka nagdi-devotion. Mahirap po magturo na mahalaga yung pagsamba. Kung pwede kang nandito ka mamaya, next week wala ka. Mahirap magsabi sa kanila na bigyan mo ng halaga yung Panginoon pagdating mo sa church, 23 years na ang GUCCL, late ka pa rin. Pero wala rito niyan, amen? Still there? Pero pag sa trabaho, bawal malik, bawal absent. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Okay. Kapit lang sa upuan ha. Okay lang ba to pang second topic natin, pang anniversary? Alright? Letter B, if you're writing na notes, sulat nyo po ito. Confess and correct small compromises immediately. Kapatid, bakit? Kung tayo po, kung ikay nanay, tatay, ayusin mo na agad kung may mali. No, kung may nakita ka sa anak mo, i-correct mo, ituwid mo. Huwag kang masyadong mabait. Kasi minsan, sobrang bait. Sabi ng Lord, He disciplines whom He loves. Yung disiplina po ay sign ng love. Kaya kung si pastor, kino-correct po kayo, wag po, ikaw nga rin kayo. Hindi ka rin perfect. Lahat naman tayo hindi perfect. Pag gumanong ka, sino pa magtutuwid sa'yo? Buti nga si pastor at yung sa leader mo, nagpakatapang, kinorek ka. Ibig sabihin nun, mahal ka niya. Yung mga tropa mo, tutulungan ka dun sa mali mo eh. Amen? Kaya tingnan niyo po, ang ganda, no? Sabi, confess and correct small compromises immediately. Kasi alam niyo po yung integrity, kaya kung may mali kang ginagawa, i-correct mo na agad. Kung ngayon tinatamaan ka, hindi nga ikaw yung nais kong patamaan, yung katabi mo. Okay, pero kung nangungusap sa iyo ang Holy Spirit, baguhin natin. Ayusin natin. Kasi hindi nawawala yung integrity agad-agad.
Little by little, little compromise. Ano ba nakikita ng mga anak mo sa'yo? Excited ka ba sa worship? Excited ka ba sa devotion? Excited ka ba sa cell group? Excited ka ba sa mga gawain ng Lord? O mas excited ka pa sa outing? Pag outing, madaling araw, pero gising ka. Alas 4 yung meeting. Alas 3, andun ka na. Malaman niyo yung pag field trip. Di ba pag field trip, alas 5 ang meeting, grabe, 4:30, nandun na. Di ba? Hello? Pero pag church, pwede malate. Sabi sa katabi mo, ba't ganon? Sabi sa katabi mo, wag ganon. Alam niyo po yung maliit na pagsisinungaling, yung maliit na pandaraya, mga white lies, pag tinolerate mo yan, yan yung makikilala sa'yo. Kaya yung susunod na generation, ay pwede pala magsinungaling, pwede pala mandaya, pwede pala manloko ng kapwa, basta lalago ka naman eh. White lies lang naman eh. Remember, kung ano yung tinanim, inaanihin. Sabi ni Miles Monroe, your character is who you are. Your reputation is what people think you are. Okay? Focus on character because it's eternal. Kapatid, yung character, yung kaluluwa yan. Yan yung haharap sa Diyos sa langit. Pwede ngayon, nakikita ng mga tao, okay ka, mabait ka. Oo, approve ka, tuwan-tuwa sa yung mga tao kasi grabe support ka sa kanila. Pwede. Yun yung reputation mo. Pero yung totoong ikaw dun sa loob mo, sino ka? Alam ko, alam mo yan. At alam ng Diyos kung ano ka. At yun yung iharap natin sa Diyos. Still there? Pwede kasing nandito tayo, nakamaskera. Kaya, alam niyo po, minsan si Pastor, pag, kamusta ka? Kamusta kayo? Okay lang po, Pastor. Pero magulat ka, mababalita ako. Ba't ganun yung buhay nun? Bakit? Kasi wala integrity eh. Tinatanong ka, nagsisinungaling ka. Pastor mo nagtanong, sa leader mo nagtanong. Still there? Ay, sabi sa tabi mo, hawak lang sa upuan, ha? Okay. Okay lang ba yung topic natin? Guys? Bakit? Kasi may problema na yung mundo. Baka yun yung dumami. Yung tingin lang nila sikat, tagumpay, kahit na mali buhay. Kaya lang, ang character natin, yun yung ihaharap natin. Yun yung tunay na ikaw, hindi yung reputation mo. Letter C, model honesty and humility. If you're taking the notes, sulat po natin to. Model honesty and humility in front of your family and the church. Ano po ibig sabihin? Maging totoo po tayo. Magsabi tayo ng totoo. At magpakita tayo ng pagpapakumbaba. Bakit? Alam niyo po yung humility pala is not just, kasi minsan tingin natin, ang pride pala, minsan tingin natin yung pride parang arrogance lang. Yung tinataas mo yung sarili mo kaysa sa iba. Di ba? Pero niyo po ang pride, ito rin pala yung tinitignan mo na hindi mo kayang gawin yung pinapagawa ni Lord kasi eto ka lang. Mahina ka, ito lang ako, hindi ako pwedeng gamitin ni Lord. Pride pala yun. Bakit? Ang pride po kasi, ang focus mo ay sarili mo. Every time that we focus on ourselves and not to God, that's pride. Are you still there? And sabi kaya nga, we need to model honesty and humility in front of your family and church. Kasi po, integrity is caught more than taught. Yung integrity po, it's caught, not taught. Kasi kahit anong turo mo, pag hindi yan nakita sa'yo, hindi nila yan magagawa. Kasi si Jesus himself, sabi niya, ang ginagawa ko ay kung ano yung nakita kong ginagawa ng Ama. Kaya kung yung ginagawa mo, taliwas sa sinasabi mo, sa pinapakita mo pag nasa church ka, in public, alam nila yung private life mo pagdating mo sa bahay,
Sino rito nagpipray ka, mawin mo yung family mo? Kahit hindi ka mag-preach ng scripture, pag nakita nila yung buhay mo, mawiwin mo sila. Pero pag nakita pa rin nila sa'yo mali, magkakaproblema ka. Amen? Yung galing ka rito sa church, tapos pag uwi, saan galing? Sa church! Bakit ba? Uy, grabe, nag-church. Nakugas ka ng plato, pagod si nanay. Ako na naman! Grabe, no? Galing sa church. Sabi sa katabi mo, wag ganon. Pag may ganon kang kilala, batukan, pakibatukan. May kilala ka bang ganon? Pakibatukan. Baka nakalimutan niya. Hindi pa, biro lang, no? Ay, huwag niyo gagawin, eh. Kapatid, integrity is caught. Kasi ang hirap sabihin mo, nak, mahalaga si Lord. Mamo, wala ka nga ng Sunday. Mahalaga si Lord. Anak, mahalaga prayer. Hindi nga nakita nag-pray. Hindi nga nakita nagbukasan ng Bible. Ang dami mo nang nabasa. Bible, di mo nabasa. Nakabasa ka ng Wattpad. Nakanood ka na ng YouTube. Nakapanood ka na ng Reels. Hello? Mukhang may tinatamaan, ha? Sabi sa tabi, huwag ka na malungkot, magbago ka na lang. Kapatid, yung mga anak natin, nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita, leaders. Tinitignan po tayo ng ating mga anak, tinitignan tayo ng mga disciples natin. Paano ba natin ina-handle yung mga sitwasyon, yung stress, yung pera, yung mga mali, o kung nagkamali man. I'm preaching to you, I'm also not perfect. Okay po ba mga kapatid? Pare-pareho po tayong work in progress ng Lord. Okay? Okay lang ba yung topic natin ngayon? Salamat dun sa nag-okay lang. Okay lang ba yung topic natin ngayon? May nasusolve bang problema rito? Philippians chapter 4 verse 9. Sabi po ng scripture, sabi ni Apostle Paul, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Ibig sabihin, lahat-lahat yun, kabuuan, yung integrity natin, hindi lang yung sinasalita mo, ano yung nakikita sa'yo, ano yung naririnig nila, ano yung nararamdaman nila sa'yo. Yun daw yun eh. Kaya si Timothy, no, at yung the rest ng mga disciples ni Apostle Paul, ng Panginoon through Apostle Paul, yun ang sabi niya, tignan mo ako. Tignan mo mabuti yung katabi mo. Anong nakikita mo dyan? Disciple ni Jesus Christ. Amen? Follower ni Jesus Christ. Now, kasi po alam niyo po, napakahalaga, kung ikaw po ay tatay, ina-admit mo, alam niyo po, hindi po kahinaan na humingi ka ng sorry sa anak mo pag ikay nagkamali. Kung ikay leader, hindi rin po mali na ikay humingi ng kapatawaran. Mag-confess ka ng struggles mo rin. Yung mag-testify ka ng struggles, siguro sa inyo, may kung ano yung struggle nyo, meron din si pastor. No? Kung ano yung struggle ng mga kalalakihan, meron din si pastor. Pero by God's grace, na pagtatagumpayan. Okay po ba? No. And having the right community. At dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero dito po natin makita, pag ikay umamin, doon nila nakita, totoo ka. Kailangan mo ng tulong, kapatid. Are you still there? Sabi ni Dr. Miles Monroe, sabi niya, leadership is not about control. It's about influence. Ano ba talagang influence mo sa kanila? Kasi minsan, gusto mong kontrolin yung mga bata, pero ano ba talaga nakikita sa'yo? Kasi nakita ko po, sabi ng tatay, nak, wag niyo akong gagayahin, mali itong ginagawa ko. Pero alam niyo po, lahat ng sinabi niyang mali, yun yung ginawa ng anak. Bakit? Kasi wala silang nakitang good model.
Eh kung mali, bakit ginagawa niyo po? So, nalilito tuloy yung bata at ginawa rin ng bata at tinindihan pa. At sabi niya, and your greatest influence comes from integrity. Kaya, kapatid, no, sama-sama po tayo, magpabago tayo sa Lord. Kasi walang impact yung sasabihin mo, mahirap kang magyaya sa church kung absent ka. Tama. Mahirap sabihin mo, maaga tayo dapat sa church. Palagi ka ring late. Pahalagahan mo yung devotion. Pag chinik yung devotion mo, bungi-bungi. Baka mamaya kasi binibigyan natin ng halaga yung mali. Ano yun? Anak, umabsent ka muna dyan sa church na yan. Magtrabaho ka. Maglaba ka. Mag-aral ka. Baka bumagsak ka sa exam. Huwag ka munang magpa-church ka pa. Mag-aral ka. Hindi ko sinabi pong huwag mag-aral. Pero baka ano yung i-input natin doon sa next generation na mas mahalaga yung bagay sa mundo kaysa sa bagay na eternal. Eh yung grade mo hanggang saan yan? Mag-cum laude ka pa, mag-Latin award ka pa. Maging ikaw na yung summa o magna cum laude. Hanggang saan yan? Yumaman ka na, maging bilyonaryo, trilyonaryo ka na. Hanggang saan yan? Sa bilis ng inflation ngayon. Are you still there? Pag hindi siya matuwid, ibibigay ni Lord daw yung yaman ng mga masama sa mga matuwid. Tama po ba sabi ng Scripture? Pwede ba natin ipag-pray yun? Lord, yung mga bilyon sa mga masasama, ibibigay nyo sa mga matutuwid, sa mga anak ninyo. Kaya yung katabi mo, next in line na yan. Hello? Naniniwala ko dito sa GUCCL, magre-raise up ang Lord ng mga millionaires, multi-millionaires, multi-billionaires. Bakit? Matutuwid. Amen? Kaya tignan niyo po, sabi, yung greatest influence natin is our integrity. Kasi yung pera po mawawala agad eh. Yung posisyon, yung title. Lahat ng nilalaban natin dito, sumasama loob natin pag mga kaperahan. Pero bakit pag hindi natin nilalaban yung para sa Panginoon? But you know what? I admire Charlie Kirk. Why? Hanggang dulo. Inilaban niya yung kanyang paniniwala. Hindi siya perfect. Pero can you do kung ikay tama, kaya mong gawin yung ginagawa niya? Can you tell the world that Jesus is King, Jesus is Lord? Pwede bang makita yon even in your private life? Pag nandun ka na sa bahay ninyo, pag nandun ka na sa classroom mo, pag nandun ka na sa workplace mo, kita ba nila to na hindi ka nandadaya sa trabaho? Hindi ka nagnanakaw ng oras? Number 3, if you're writing down notes, legacy impact. Integrity outlives possessions. Kapatid, yung yaman nawawala. Tama po ba? Eventually, iiwan natin lahat to. Anong iharap natin sa Lord? Yung character mo, yung kaluluwa mo. Ano ka nung nandito ka sa mundo? Anong binigyan natin ng halaga? Kasi mawawala yung yaman. Wealth can vanish, but integrity remains as an inheritance. Lahat tayo nagkakamali. Amen? Kaya pwede po bang gawin na lang natin ganito? Kung meron mang pagkakamali, si nanay, si tatay, kausapin na lang natin. Huwag nating pag-usap-usapan that causes division. Pero kausapin natin, si pastor. Sabihin ko sa inyo, mukha si pastor, parang antapang sa pulpit. I just need to be bold. Pero pag kinausap niyo ako, sinabi niyo yung mali ko, I will listen to you. Okay?
Kasi bakit? Kailangan ko yun eh. And I thank the Lord dahil merong ganun. Alam niyo po, pag may nagsabi sa akin, pag hindi totoo, Lord, thank you, hindi totoo yung sinabi niya. Lord, patawarin niyo siya, Panginoon. Huwag niyo siyang i-deal doon kasi mali yung sinasabi niya. Pero pag may sinasabing totoo, Lord, thank you, ginamit niyo yung kapatid. Sinabi sa akin yung totoo. Lord, i-bless niyo siya. Kasi he or she took courage para sabihin sa akin yung mali ko. Mahal niya ako, Lord. Thank you, God. Amen? No, kung mali, edi thank the Lord pa rin, hindi totoo. Pero kasi bakit? Nawala yung yaman, kapatid. Sabi ng Psalm 112 verse 1, Blessed are those who fear the Lord. Sino raw mapalad? Yung may pagkatakot sa Diyos. Who find great delight in His commands. Kaya lang, alam niyo mga kapatid, corny na to ngayon. Pa-church ka pa? Pa-worship ka pa? Pa-cell group ka pa? Pa-Bible ka pa? Pa-devotion ka pa? Magtrabaho ka! Mag-aral kang mabuti! Yan ang magdadala ng tagumpay mo! Church, I pray, walang ganun dito. Bakit? Meron tayong maling na papasa dun sa susunod na hindi mahalaga ang Panginoon. Na hindi mahalaga yung pagkatakot sa Diyos. Kasi sa panahon natin, ito na yung nangyayari ngayon. Church, nakakalungkot ngayon. Bakit? Yung mga taong nanumpa, nakapatong ang kamay sa Biblia, ito yung tanong, ginagawa ba nila kung ano yung kanilang pinanumpaan? Yung salita ba talaga ng Diyos, yung naitatatag? And sad, bakit? Kasi kilala tayong Christian nation, pero we are one of the top sa corruption. Ito na yung Christianity na meron sa Pilipinas. Still there? Huwag na tayong lumayo. Huwag na nating puntahan yung gobyerno. Sa loob ng bahay natin, pag mag-isa ka na lang, pagkasama mo yung mga barkada mo, pag nandun ka na sa campus mo, ano ang nakikita nila? Ano ang naririnig nila? Ano ang napaparamdam mo sa kanila? Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. If you're a person who fear God, ano sabi? Their children will be mighty in the land, and the generation of the upright will be blessed. You will leave a lasting legacy. You will leave blessing sa next generation. Sino ito gusto ng ganun? Pero ang tatatag mo yung pagkatakot sa Diyos, hindi yung takot mo sa boss mo. Hindi mo yung takot na mawalan ka ng trabaho. Hindi yung takot na mawalan ka ng love life. Huwag mo nang ilaban yung crush mo, hindi ka naman crush. Asa ka pa. Pero si Lord, love na love ka. Amen. At meron siyang nakalaan para sa iyo. At kung si Lord na lang ang tanging nagmamahal sa iyo, you have the greatest love you can find in the world. Amen. Kapatid, kung meron akong hawak na dalawang lalagyan, isang lalagyan, bote puno ng pera, ay isang bote puno ng tubig. Pag kinalog ko, maingay yung barya. Tama po ba? Yung pera. Tama? Pag yung tubig kinalog ko, maingay din, pero hindi ganun kaingay. Pero alam niyo po ba, sabi ng scripture, yung faith daw natin ay matutulad sa buto. Yung pera, pag dinilig ko dun sa buto na nakatanim, ano mangyayari?
Tutubo ba yung buto? Hindi. Pero pag yung tubig, it talks about integrity. Pag binuhos mo doon sa buto, ano mangyari sa buto? Pwedeng sumibol yung buto? Bakit? Kasi yung tubig, merong magandang nangyari. Integrity, hindi man siya ganun kaingay, pero meron siyang malaking maitutulong. Ito yung tanong, sa next generation ng mga mananampalataya, sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon, ginamit ka, ano yung naipapasa mo? Bibigyan mo ba ng halaga, pera, success ng buhay? Mukhang maingay. Ito yung hinahabol ng mundo ngayon. Subscribers, likes, comments. Pero alam niyo po, hindi ito. Pag binuhos mo to, wala mangyayari. Pero pag yung tubig, merong malaking mangyayari. Kung ikaw yung tatanungin, ano yung gusto mong ibuhos? Your integrity is your greatest asset. Ano ka pag walang nakakakita? Ito yung tanong natin, what will you be remembered for your possessions or your integrity? Ano kaya maalala sa'yo? Ang yaman yan, ang bait niyan, sobrang bait! Sobrang bait, hindi niya nailaban yung kanyang pananampalataya. Nanahimik lang siya. Bakit? Ayokong ilaban yung faith ko. Baka masaktan sila. Pero si Jesus, nagsalita talaga siya. Masaktan na yung masaktan. Kahit Pharisee, Sadducee. Kanina, ang tindi nun, yung hypocrisy. Bakit? Kasi I need to speak because I love them. Kapatid, discipline is love. Ano yung iiwan mo? Title mo? Position mo? Baka mamaya kasi mali na papakita natin yung dapat mataas grades mo. Dapat mag-excel ka. Hindi ko sinabing hindi, ha? Okay? Pero ang tanong, nabibigyan pa natin ng halaga, kung si Lord kaya yung grade done ka, ano kaya grade mo? Gandang tanong, no? Let's focus sa ano dapat natin maging focus. Kapatid, pwede ko bang hilingin lahat tayo po tumayo? So be standing before the Lord. I'd like to close here. Guys, I want you to see this. Kapatid, yung lipunan natin ngayon, masaya na merong pinapatay. Ito na yung lipunan natin ngayon. It's not getting any better. And we need to take the stand. Huwag na natin pag-usapan yung gobyerno. Ano ka sa loob ng bahay mo? Ano ka sa loob ng eskwelahan mo? Who are you when you are alone holding your phone? Sino ka? Remember, integrity is the true inheritance of a righteous person. And if you accept that I'm a righteous person, I'm a child of God, ingatan mo yung integrity mo. Ano yung nababasa nila sa'yo? Ano yung naririnig nila sa'yo? Ano yung na-inculcate mo sa... And if you're this person na, sino rito gusto mo samahan si Lord, Lord, I want to fight for you. I want you to be known sa loob ng bahay ko. I want you to be known sa loob ng campus ko. Gusto ko makilala ka ng tao doon sa loob ng workplace ko, saan man ako pumunta. And if you're this person, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, taas mo lang yung mga kamay mo sa Panginoon ngayon. As symbol, Lord, andito ko ngayon. Ako yung taong ito, Panginoon. If you're that person, samahan mo ko sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, salamat po dahil pinaalala niyo po sa akin ngayon yung halaga ng integrity na ito'y mas mahalaga kaysa sa anumang yaman ng daigdig na ito. Tulungan niyo po ako na mamuhay ng align sa inyong salita.
humingi agad ng tawad kung merong nagawang mali. At maging model po ng pagsasabi ng totoo at pagpapakumbaba sa aking pamilya, sa aking mga kasamang nakakasalamuha, at even to the disciples na lalabas mula sa akin. Dalangin ko po na yung mga kabataan at yung next generation ay mapagpapala dahil po pinili ko na lumakad sa katuwiran. Salamat po, Panginoon. At ngayon kapatid, alam mo ang simula ng integrity, pag tinanggap mo si Jesus, sinuko mo yung buhay mo, yung puso mo sa Panginoon, at ginawa mo na siyang hari ng iyong buhay, maybe sa oras na ito, maaring namumuhay ka, may double life ka, iba ka pag nasa church, iba ka pag nasa bahay at sa ibang lugar. Kapatid, ngayon, pwede kang magsimula. Ngayon, tinatawag ka ni Lord ngayon. At kung gusto mong i-recommit yung buhay mo sa Panginoong Jesucristo, samahan mo ko sa prayer na ito. No, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, taas mo, manatiling nakatas yung kamay mo, samahan mo ko sa prayer na ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala. Patawarin niyo po ako. Sa oras na ito, akin pong isinusuko ang aking buhay sa inyo. Mula po ngayon, kayo na po ang magiging Panginoon, Hari at tagapagligtas. Tulungan niyo po akong mamuhay na may integridad upang sa gayon, makapag-iwan po ako ng pamanang pananampalataya dun sa susunod na henerasyon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Kapatid, kung nag-pray ka nun, ito yung maaaring first step mo ngayon. And I want to encourage you, you will leave a lasting legacy. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, let's worship the Lord. Thank you, Jesus. Sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na